Hindi pa kami mayaman, pero masaya na kami. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. And welcome sa ating Reset Vlog Episode 10. Sa araw ng ito ay weekends kaya nandito kami sa bahay ni Sir Neil. At ito nga yung isa sa mga pinaka-favorite moments ko. Yung gigising ng umaga, mamamalengke at magluluto ng ulam. At sa araw ng ito, ang ulam namin ay fried chicken. At request nga ito ni Sir Neil dahil nagkikrave nga siya. At ito nga ako naman, binabanlawan ko na nga itong mga manok para mas maging malinis at mabawasan nga yung lansa. At natatawa nga ako sa sarili ko dahil habang ninuhugasan ko nga itong manok ay parang naglalaban na nga ako. At ito naman nga yung favorite part ni Sir Neil, yung inaayos niya yung mga nabili sa palengke. At syempre, sa totoo naman talaga, nakaka-bless lalo na kapag nakikita mong maraming laman yung ref. Mas pinipili na nga naming magluto at mag-stock nga ng pagkain kesa bumili nga lagi ng lutong ulam. Kasi dito namin nakikita na mas nakakatipid kami at nakakain pa namin yung gusto namin. At ito nga, first time ko nga maglagay ng kalamansi sa manok. Parang may naaalala kasi ako kapag linagyan nga ng kalamansi yung manok ay natatanggal ang lansa. At pagkatapos nga ay binudburan ko naman ng ano kasing tawag dun? Ayun, nakita ko na, crispy fry. At si Sir Neil naman nga, hinihiwa niya ng maliliit-liit itong karne. Dahil nagustuhan nga namin yung ginawa niyang tosino, ay gagawa siya ulit. Kung titignan ninyo, no, parang ang simple lang ng ginagawa namin sa araw na ito. Pero ako, sobrang nagpapasalamat ako. Natutuwa ako dahil magkasama kaming nagtatrabaho dito sa kusina, nagtutulungan kami. At syempre, naghahanda kami ng pagkain para sa isang linggo na magiging baon namin sa school. Pinag-aaralan din namin yung mga bagay-bagay kung saan kami makakatipid. And yes po, pinag-aaralan talaga namin yan ngayon. Dahil sabi ko nga, hindi kami pinanganak na mayaman dahil wala rin kaming pamilya o mga magulang na magpapamana sa amin. Syempre, nagpapasalamat kami sa bawat magulang namin na nagbigay talaga ng suporta kung bakit kami nakapagtapos ng pag-aaral. At ngayon nga, mas nagpapasalamat kami lalo na kay Lord dahil parehas na kaming public teacher. Pero hindi ibig sabihin na parehas na kaming public teacher ay masasabi kong mayaman na kami o ang gaan na talaga ng buhay. Dahil sa totoo lang, parte pa rin ng buhay yung pagtitipid, pagtitiis, at hindi pagiging maluho. At isa nga sa pinasasalamat ko kay Lord na hindi kami maluho ni Sir Neil. Maaari kaming mag-date, kumain sa gusto namin, pero hindi lagi-lagi. Nagbibigay kami ng limitations and boundaries sa sarili namin. At kahit sa mga gamit nga dito sa bahay. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa pag-affiliate ko. Alam nyo ba, lahat ng mga nakikita nyong ina-unbox ko, mga pinopromote ko, mga binibenta ko, lahat po ng yon ay libre ko lang na natatanggap. Kaya napakalaking tulong kesa bilhin pa namin ay natatanggap na namin ng libre. At syempre hindi lang sila basta libre kundi talagang nagagamit namin dito sa bahay. Kaya muli po, maraming salamat po sa mga sumusuporta at bumibili nga po ng mga sinishare kong products. Hindi ko man po kayo maisa-isa o totally kilala pero maraming salamat po sa tiwala ninyo. Alam nyo ba, ang dami kong topics na naiisip habang nagbo-voice over ako. Kung bakit si teacher, ang dami niya pang mga side hustle. Bakit kaya si teacher kailangan niya pang mag-affiliate o magkaroon ng extra income? Sige na nga, sagutin na natin rito. Dahil sa totoo lang po, hindi sapat talaga ang sahod bilang isang guro. Lalong-lalo na ngayon na nagmamahal na lahat ng mga bilihin. Maaaring sabihin nating sapat ang sahod ng isang guro, pero para lang sa sarili niya. Pero paano yung mga pamilyang gusto niyang suportahan? Paano kung magkakapamilya na siya, magkakaroon na siya ng mga anak? At sa totoo lang, kung gusto mong magkaroon ng sariling bahay, kotse, kung gusto mo agad dahil matagal pa akong pag-iipunan, kailangan mo talagang mag-loan o mag-utang. At alam nyo ba, nung private teacher pa lang ako or nagsasub, never ko talagang inisip na maglo-loan ako. Lagi ko talagang sinasabi kay mama na ayaw kong ma-experience magkaroon ng utang or loan dahil takot nga ako. Pero alam mo yon, habang umaapak ako sa realidad, kailangan pala. At ito nga, may isi-share pa ako sa inyo. Dahil minsan nga, humihingi nga rin ako ng advice sa mga co-teachers ko, lalong-lalo na bilang buhay may asawa. Pero isa sa mga tumatak sa akin, ang sabi sa akin, minsan hindi mo alam saan mo kukunin yung pambayad mo. Yung katapos mong ilista lahat ng bills mo, hindi mo alam saan mo huhugutin lahat ng pambayad mo para ma-survive ang lahat. Pero magtataka ka na lang na na-survive mo yon, na nalampasan mo yung bills na yon, or mga bayaran na yon, o yung problema na yon. And ganun, kung
kumilos si Lord. Ganon magbigay ng grace, ng mercy, ng blessing si Lord. At sa totoo lang, napakaraming himala sa buhay. Lalo na kung naniniwala ka at nagtitiwala sa Panginoon. Hindi pa kami mayaman pero masaya na kami. Masaya kami kasi may peace kami sa buhay. Nagagawa pa rin namin yung mga gusto namin. Nakakain pa rin namin kapag may mga gusto kaming kainin. May trabaho kami at nagagawa namin yung purpose namin. Higit sa lahat, healthy kami. Nakakatuwa pa dahil magkasama kaming inaabot namin yung mga pangarap namin. At sa totoo lang, ang pangarap namin hindi pansarili lamang, kundi pangarap para sa pamilya, para sa bubuing pamilya, at para sa mga taong nakapaligid sa amin. At hanggang dito na muna tayo, baka magkaiyakan pa tayo! And see you sa ating next ka-vlog-vlogan!